A Day in Our Life as a young married couple living in Pampanga. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. Alam ko, na-miss nyo na yung iconic intro na yon, kaya naman ibabalik ko yan ngayon. Ang daming nangyari sa vlog na to, kaya naman tara, isasama ko kayo. For today's vlog hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-move on dun sa bagong intro na kasama na namin si Ponzi. Ang cute, no? Anyway, papunta nga pala kami ngayon sa church dahil nga church day ngayon. Paalis na nga pala kami dyan at hindi na ako naligo kasi naligo na rin naman ako bago matulog kagabi. 8 a.m. mass nga to, tapos mga bandang 9:30 natapos na din yung misa. Dumiretso agad kami dito sa Talipapa para mamalengke ng uulamin namin ngayong lunch. Matagal-tagal na nga kaming hindi nagtatortang giniling kaya naman yun na lang daw iluluto ni Mr. Castro. Before nung nagluto kami noon, bakit daw torta yung tawag namin doon? Sabi daw kasi nila yung torta yung talong daw. Dito kasi sa amin sa Pampanga guys, tortang giniling po yung tawag doon. Hindi ko lang alam sa lugar nyo kung anong tawag doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Pagdating namin sa bahay, kinuha ko na agad yung rice cooker at nagsaing na din ako. Tapos si Mr. Castro na nga din pala yung nagbalat ng mga patatas at saka carrots. Medyo alinsanganan kasi ako kaya sabi ko maliligo na muna ako at nagready na nga ako ng damit. Ito yung sinasabi ko sa inyong isang kwarto sa taas na naging closet namin. Diyos ko, kapag ka pumapasok ako dito, parang nalulula ako sa sobrang daming damit. Yung tipong kakadeclutter mo lang, marami na naman, kaya naman next time yan, mag-aayos ulit ako ng damitan ko. Pagtapos kong maligo dyan, napansin ko naman tong si Ponzi. Tignan nyo na para bang first time yung magkaroon ng laruan. Habang pinagmamasdan ko siya dyan, tuwang-tuwa ako kasi tumaba na siya. Eto guys, yung itsura ng tortang giniling na sinasabi ko sa inyo, ganyan yung tawag sa amin, tortang giniling. Sa inyo ba anong tawag nito? Kasi yung iba nagtataka bakit daw torta yung tawag namin dito. Kinabukasan, maaga naman kaming nagising dyan dahil nga alis kami ngayon. Nilambing ko lang saglit si Kali at after no, nagready na rin ulit ako ng damit. Sa sobrang dami kong damit guys, minsan hindi ko na talaga alam susuot ko. Paano yung iba kasi natatambunan na tapos hindi ko nakikita? Hindi ko alam kung anong hanger yung mga dapat kong bilhin. Yung tatlong pusa nga namin dyan, may iwan lang sila dito sa bahay kasi hindi talaga sila pwedeng isama. Hindi kasi sanay sa labas yung mga yan, especially si Tabi at saka si Amor. Indoor cat kasi talaga sila simula nung baby pa sila. Si Ponzi kasi alam nyo naman, medyo mas matanda to at talagang lumakis talaga sa kalye. Pero nung nakapon na siya, ayun, hindi naman talaga siya nagpapalabas, parang nasanay na rin dito sa loob. Ngayong araw, meron kaming appointment sa San Fernando, sakto uuwi na rin kami kina mama. Minsan may nababasa akong tanong kung sino daw ba yung nakakasama ng mga fur babies namin pag umaalis kami. Don't worry, trusted po yun kasi nga yung father-in-law ko yung nagbabantay or di kaya naman yung kapatid ni Mr. Castro na lalaki. Sa mga nagtatanong kung may kapatid si Mr. Castro, meron po kaso lang, taken na po lahat, wala na kayong chance. At syempre, pag alis ng bahay, hindi pwedeng makalimutan itong pocket wifi ko. Share ko na to sa previous vlog natin. Nakabili na ba kayo niyan? Sobrang ganda niyan guys, especially kapag wala tayo sa loob ng bahay dahil nga wala tayong wifi syempre. Nilagyan ko lang ng Gomo SIM yan, tapos niloloadan namin nung no expiry. Sinundo lang namin yung kapatid kong bunso dito sa Azure after no, nakauwi na din kami dito sa bahay. Pinagluto nga kami ni mama ng sinigang sa bayabas. Ang tawag namin sa Kapampangan dito bulang lang. Sa inyo guys, anong tawag sa ulam na yan? At tignan nyo naman yung bahay namin dito, may mga nakadisplay na picture namin ni Mr. Castro sa mga travel namin. And yes po, opo, kung mapapansin nyo sa mga vlog pag umuwi kami dito, may mga pusa din sila. Nahawa na sila sa pagiging cat lover ko. Dati din, takot sila sa mga pusa. Ngayon, ang dami na nilang cat sa bahay. After naming mag-lunch, umalis na kami agad kasi nga meron kaming ka-meeting ngayon. Buti na lang, may dala-dala kaming oral breath spray from Dermaid kasi nakalimutan namin magsipilyo dahil wala kaming dalang toothbrush. Once kasi na nag-spray kayo nito, parang bagong sipilyo na din kayo. Cool spearmint nga to, kaya naman talagang nakaka-fresh talaga ng hininga. Meron pang ibang variant to, yung strawberry mint at saka yung citrus fresh. Kung gusto nyo na fruity naman yung lasa, must have talaga to guys. Thank me later kapag ka nakabili na kayo nito. Nakakataas kasi ng self-confidence kapag ka mabango yung hininga mo. Anyway, nandito na nga pala kami ngayon sa BPI dahil nga mag-meeting kami ngayon dito. Hindi na ako nakapag-video dun sa loob kasi bawal. At pagtapos namin dyan, dumaan kami dito sa palengke. Tapos ayan, bumili kami ng mani at saka turon. Dumiretso naman kami sa SM Downtown para bumili ng milk tea at saka ng donut. Dinaanan ko kasi ulit si Ate Yvonne. Alam ko, napakita ko siya sa inyo nung last vlog ko. Dati ko po siyang ka-work nung nagwo-work pa ako sa City Hall sa San Fernando. Before kasi, naging government employee din ako sa engineer's office naman. At tignan nyo naman kung gaano ako ka-addict sa mga pabango. Bagkus ang dami kong pabango sa bahay niyan. Nagustuhan ko kasi yung amoy nung naamoy ko dito. Kaya ayan, napabili ako ng isang bote. At pagtapos nga niyan, nag-ikot-ikot lang
lang kami dito sa SM Downtown. Maliit lang naman to at after nun, umalis na din kami dyan. Babalik pa kasi kami sa bahay namin sa San Fernando dahil nga magmimerienda muna kami. Kaya naman, nag-drive-thru muna kami dito sa McDo bago kami umuwi. Tignan nyo naman si Mr. Castro, pinatigas niya yung Hershey's chocolate niya sa aircon. Medyo traffic na nga dun sa bandang JBL. Dapat talaga bibili kami ng pansit. Kaya ayan, nauwi na lang muna sa fast food para makapagmerienda muna bago kami umuwi. At kapag ka talaga pumupunta ako dito sa bahay namin sa San Fernando, hindi pwedeng walang pabaon si mama pag aalis na kami. Siguro ganyan talaga yung mga nanay, no? Kapag binibisita natin sila. Napaka-busy namin, pero hanggat maaari talaga nilalaanan ko ng oras yung pag-uwi namin dito sa San Fernando. At pagdating sa bahay, umakyat na ako agad para makapagpalit na ako ng damit. At tignan nyo yung mga pusa ko guys, naglalaro pa talaga dito sa hagdan. Binaba ko nga yung basahan ni Kali dyan kasi yung panghina. Favorite spot nga ng mga pusa namin dito sa hagdan, lalong-lalo na si Amor. Hilig niya talagang tumambay dyan habang nagmumuni-muni siya. Pagtapos magbihis, bumaba na rin ako dahil nga mag-movie marathon na kami. O siya, hanggang dito na lang muna guys. Bebe time na muna ha. Thank you for watching this vlog. Sana nag-enjoy kayo. See you on my next one. Bye! Mwah!